Succeed, tatanungin natin kay Doktor kung sa nararanasan po kasi natin ngayon, lalo na sa mga farm, di ba? Yung problema is yung acidic ng lupa. The more na pag hindi po sila nag-aabono, hindi sila aani, Dok. Ganun yung nagiging nagiging resulta ng ano nila. Ngayon, pag marami naman silang inabono, aani sila, pero ang nagiging problema, nako-convert yung abono sa acidic na lupa. Maasim sila eh. Asim, opo. Ngayon, Dok, ano po yung pwede nyo kayang ma-suggest sa kanila para kahit hindi na po sila or magbawas man lang ng abono para umani ng malaki po, Dok? Actually, yan ang common problems talaga ng mga farmers natin. Dito nga lang sa Mayantok, may mga areas na yan na the whole year round flooded yan. Flooded, hindi na, hindi naalisan ng tubig. Hindi naalisan ng tubig. Hindi naalisan ng tubig yan. So, ang nangyayari, ang tendency yan is 3 beses silang magtanim ng palay. Tatlong beses sila. Sa 3 beses na yon, hindi nila pinapahinga yung lupa nila. So, continuous cropping. So, ang nangyayari yan, so yung 3 beses na yan, walang hinto ang pagtatanim, tuloy-tuloy ang paggamit ng synthetic. So, ang nakikita kong problema dyan, pag tuloy-tuloy ang paggamit mo ng mga abono na yan, specifically yung urea na yan, kasi wala namang choice ng farmers, kundi urea, triple 14, lahat yan. Pag continuous yan, biro mo yung 1 hectare, lalagyan mo ng 4 bags to 6 bags of urea sa isang cropping. May iba pa po, 12. Oo. 17. Kung halimbawa sa isang cropping, lagyan mo ng 4 na bags na urea. So 3 croppings na yan, 12 bags ng urea ang kakainin ng lupa. Diba? Napakarami. Dami. Sobrang overdose na yan. So ang tendency kasi yan, alam naman natin na kapag heavily application of urea, nitrogen yan, ang nakikita natin sa sakit niyan sa lupa mismo. Nagiging yun sinasabi mong maasim. Parang mayroong kalawang-kalawang. Oo, naging acid dyan. So ang nangyayari niyan, pagka maasim na yung lupa, hindi nagagana yung abono. Kahit lagyan mo ng mga maraming abono, kahit na anong klaseng abono, hindi nalalaki yung tanim mo. Nagiging bansot sila. Nagiging, yellowish in color. Yellowish? Okay. Yung tungro po ba na tinatawag? Ganun po ba yun, Dok? Virus yun. Yung tungro. Yung virus yun. Sakit yun ng palay. Nakukuha rin dyan din sa lupa yan sa sobrang pag-aabono. Pansok na yung alamat. So, nangyayari yan, ang nagiging problema. Walang hinto ng kailangan po pala dapat maging parang pagpahingay nyo rin po yung lupa. Sana, at least once or twice pwede na. Kung pwede, 2 beses. 2 beses ka na lang magkakrap sa isang taon. Pagka yung mga walang hinto ng tubig, pahingahin mo. 2 buwan lang. Kung po pwede, hinto mo yung pagpapatubig, kaya mo siyang mag-dry, mag-crack siya, para makasingaw yung mga yung mga toxic elements na nagiging sanhi yung pagkaasim ng lupa. So, yun ang makikita kong problema dito sa pagka-flooding naman. And sa mga rainfed, walang problema eh. Sa rainfed naman kasi, pag umulan, saka lang sila magtatanim. So, walang problema sa asin. Kumbaga, hindi na Hindi, walang problema. Walang problema. Ang nagiging problema lang natin yung source ng tubig. Yung source ng tubig. So, walang problema. Ngayon, sa mga lowland areas naman, yung hindi naman totally submerged dun sa tubig, kaya nga, yung mga farmers natin,
Dito nga sa ano dito sa parte ng may Baysiha, tama yung sabi mo, may mayroon 300, kakaano pa ng 10 tons to 20 tons per hectare. Opo. 10,000 kilos, maabot yan ng 100 kilograms to Opo. Ang pinakamatas ko po na nakita, Dok, is yung kay Sir Bulos po ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Oo. Ang kanya naman is 17 metric tons, isang hektarya. Mataas. Oo. Mataas. Mataas talaga. Mga 339 kabandok, 50 kilos average. Alam mo yan, kaya nakakaano yan. Unang-una, maganda yung lupa nila. Naaalagaan nila. Pangalawa, mapatubig sila. Mapatubig. Kumpleto sila doon ng patubig. Pangatlo, yung variety nila yung hybrid. Hybrid po. Kasi ang isang factor yan, kasi yung sinasabi ko na yung variety isang factor yan, meron tayo kasi yung inbreed at saka yung hybrid. Opo. Alam mo naman natin na pagka inbreed, mahina magkano yan. Mahina. Kahit lagyan mo yan ng maximum fertilization, mahina yan. Mahina. Hanggang makabuti na kung makakisandaan ka per hectare. Ngayon, ang mga advantage naman kasi niyan, pwede mong ulit-ulitin yung buto. Yung variety. Yung variety. Pero, limited yung production mo per hectare. Hindi na siya katulad ng una na tinanim niyo siya. Okay lang. Pagka-inbreed kasi, makukuha mo rin yung halimbawa, nung una ka nagtanim, 100 kabans per hectare. Makukuha mo yan. Pwede pong malampasan kahit ulit-ulitin mo yan. Kaya lang, ang ibig sabihin doon, hanggang doon na lang siya. Hindi niya kayang lampasan yung target na maximum yield per hectare. Gaya ng hybrid na kayang-kaya niya kasi mataas magkano yan. Opo. Lahat ng hybrid po, Dok? Mataas yan. Basta ibigay mo lahat yung pagkain nila. Opo. So sa variety yan, and then sa soil, kailangan talaga sa soil kasi, kaya bibihira ang nakakaani ng malaki. Kasi yung mga farmers natin, hindi nila sinusunod yung protocol. Protocol ng yung pag-abono, yung pagpapatubig, yung pest management, yung pagpuntong ng mga insekto, yung integrated pest management yung sinasabi nila. Hindi lang panay-spray ng panay-spray, titingnan nila yung halaman. Talagang yung insekto ay nakakapinsala doon sa tanim nila. Observe lahat yan. So, yun palagi mong sinasabi noon, nung nag-lecture ako, kailangan talaga na sundin nila yung protocol, halimbawa sa lupa. Kasi yung mga farmers natin, marami nakikinig sa ating mga magsasaka ngayon. Halimbawa, mayroon kang 1 hectare dyan, sasakahin mo. Hindi mo alam kung anong kailangan ng lupa. Yan na. Diba? Sige, sabog ka ng sabog. Hindi mo alam kung hindi mo alam kailangan na NPK niya. Hindi mo alam kung ano yung kailangang abono doon. Yes. Ilang bags ng urea, yung bag ng nitrogen, ilang bags ng phosphorus, ilang bags ng potassium. Yes po. Diba? Lagay ng nitrogen, rich in nitrogen pala yun. Sobra. Sayang. Excess yan. Yes po. So, hindi na kailangan ng halaman yan. Matatapon lang. Nag-evaporate. Mag-over-vegetated yan. Ibig sabihin yan, sobrang dahon. Sobrang dahon. Yung palay. Pagka sobrang dahon, siyempre, yung bunga na-apektuhan. Apektado yung bunga. Kasi yung vegetative at saka yung reproductive balance yan, hindi pantay. Hindi pantay. Yung paglaki niya, palimbawa, lumaki siya ng lumaki. Inubos niya yung lahat yung nitrogen doon. Pagka namunga na siya, ala na. Sobra-sobra na, hindi na maganda na siya productive. Hindi na siya productive. Maliliit na yung bunga. Kaya minsan unfilled grains. Di ba yung mga walang laman ba? May mga ganun Kasi, ang akala nila sa variety yung pala, sa ginawa pala nila. Sobrang abono. Maraming yan. Saka magaan. Kasi nga, sobra yung nitrogen. Yun ang ginagawa nila. Kaya ang
kulang sila ng phosphorus at saka yung potassium. Opo. Ang magandang dyan sa YouTube is talagang papasurin nila yung lupa nila. Yung soil analysis, magpa-soil analysis po sila. Kaso Dok, ang nagiging problema ngayon Dok, marami ako nakakausap na farmers kasi sinasabi ko rin po yung sa vlog na kailangan dapat yung magpa-soil analysis sila. Kaso daw, ang problema Dok, sa lugar daw nila, ngayon lang daw nila alam na may soil analysis na gano'n, pero wala daw sa lugar nila. Meron dito, lahat naman ng lugar halimbawa dito sa Tarlac, meron na Bureau of Soils, it's the Department of Agriculture. Lahat naman ng bayan. Request lang po sila. Lahat naman ng bayan, mayroong DA. Sa Mau po, Dok, dumirekta na lang po sila doon. Dito na yung soil ko kamo, ano natin, libre naman yun. Yun nga po, Dok, opo. At saka makikita mo doon sa resulta, ito na pala yung lupa ko. Nakita mo 6.5. Yung pH, normal yan. Makikita mo doon 7.5. So 7.0 to 7.5, normal lang yan. Normal lang siya. Then, pagka maasim naman, nakalagay doon 3.5 to 5.5. Medyo slightly acidic yan. Huwag kang lagay ng galagay. Pag bumaba na doon, ganun acidic na siya. Magiging maasim na yan. 7.5, maganda pa po. Okay pa yan. Okay pa yan. Kaya, yun ang kailangan malaman ng mga farmers natin sana. Ngayon, pagka andun na yung soil analysis, makikita mo kung ano yung texture ng lupa eh. Kung heavy siya, malagkit siya, yung lagkitin at saka yung medyo sandy. Ay, doon mo malalaman. Makikita mo rin doon. At saka yung medyo silky, yung parang ano ba, buhaghag siya na parang yung ano ba, yung tawag dito. Yung mga sa tabing ilog ba na ay, mga ganon. Magaganda ang yung nadadaanan ng tubig lagi. Nadadaanan ng tubig, maganda yun. Silty loam soil yun. So, yun, makikita doon. At saka, kung makita mo na yung analysis, andun yung recommendation din. Nandun din yung recommendation na kailangan na abono na gamitin sa inyong mga tanim. Kung ilang kilos ng abono mo. Nandun na yung recommendation. So, halimbawa, nakalagay doon is 120 kilograms ng nitrogen. Kung lalagay ka halimbawa ng 4 na bags na triple 14 saka 2 bags na urea. Yun ang recommendation doon. Kaya kung minsan yung mga farmers naman, imbes na 4 na bags na triple 14, 2 bags na urea, hindi nila nasusunod yun. Kailangan talaga nung halaman. Ang napansin ko po, mas maraming urea sa triple 14. Mas maganda kung ano lang. Pag tagulan kasi, mas maganda kung kukunti lang urea. Yung nitrogen. Yung nitrogen. Kasi yung ulan, maraming dala yung nitrogen. So 6 bags per hectare ka mo, 6 to 8 bags per hectare, yun ang ilagay mo. Yun ang ilagay mo. Doon naman sa medyo mababa ang fertility, nakalagay naman doon, mababa yung fertility ng nitrogen mo, nakalagay naman doon 150 kilograms nitrogen per hectare. Lagyan mo siya na ngayon. Ang nagiging problema natin sa mga farmers, bakit kaya hindi ako kasi hindi naman sinusunod yung talagang recommendation. Diba? Paano naman po do? Kasi may ibang talaga, hindi sila makapag ng soil analysis. Ano yung pangalawang way po na pwedeng kahit hindi sila nagpa-soil analysis, gusto nila mawala yung acidity na lupa? Ano po yung pwede nilang gawin? Hindi naman nila malalaman kung maasim ng kasi doon lang sa pag-analyze. Doon talaga sa analyze. Ngayon, sa kanilang malalaman na acid doon, pagka nakita nila bansot, lagyan sila ng abono, bansot pa rin. Naninilaw. Acid na yun. Yun, pagka maasim na yung lupa, mayroong recommendation dyan. Maglalagay sila. Kasi pagka acid yun, kulang ng zinc. Zinc yan. Pagka maasim na yung lupa, zinc deficiency na sinasabi natin. Wala nang zinc yung lupa nila, no? Wala na. Kaya nga, dapat sa pagka gano'n, maglalagay sila zinc sulfate, marami yan. Zinc sulfate.
Yan, powder yan na sinasabog ng nila or in-spray yan, mga pool yan. Para ano yan, doon sa palay na mismo pagka katulad ng mga organic foliar fertilizer. Mga pool yan, basta merong mga micronutrients na. Micronutrients. Pero mas maganda yan no. Ngayon, pagka naman, lagyan mo lang siya ng yung sinasabi nating apog. Yung lining materials, lime. Kasi yung lining materials yan, mayroong kasi pagka acid na yung lupa natin, kulang siya ng calcium at saka magnesium. Opo. Calcium, magnesium. Calcium, magnesium, man. Kailangan natin siya ng lagyan ng elemento na gano'n para maalis yung pagka-asin niya. Yung sinasabi ng apog o lining material, dalawang klase yan. Marami naman nabibili sa agriculture supply po. Oo, agriculture supply. Talagyan mo lang ng 2-3 bag per hectare, sasabog mo yan. Bago mo, kahit sa land preparation lang muna, isabog mo na yan para may halo dun sa lupa. Para may halo sa lupa. 3 bag lang ng yung apog na yan. Okay na, yan. Parang, for example, sa 1 hektarya po, Dok, pag maglalagay sila nun, magbabawas sila ng abono. Okay pa rin yung abono, basta as is na lang yung abono. As is na lang yung abono. Kung 4 bags na triple 14, 2 bags na urea, yun lang gamitin mo. Dagdagan mo lang nun, na yun. Then, pagka na-establish na yung crops, yung sa vegetative na lagyan mo na ng spray ka ng zinc sulfate. Yung 1. O kaya isabog mo na lang yun doon sa palay. Bago magtanim, para ma-check mo yung pagkaasin ng lupa. Ito lang hindi na check yung mga farmers. Basta lang po nagtanim din yung iba. Then sa pag-aabono naman, pagka na-check natin yung asin ng lupa sa pag-aabono, kung minsan naman ang hindi niya alam yung kung timing ba? Timing ng pag-aabono. Timing ng pag-aabono. Kasi yan, merong yung basal application na sinasabi natin. Yes po. Basal at saka yung top dressing or side dressing. Yung dalawang beses ka lang mag-apply ng abono. Hindi naman kailangan 3 beses. Actually, meron ako nakausap, Dok, na mga farmer. Sa Nueva Ecija, karamihan ng farmer na kausap ko, ang timing ng spray nila, hindi na yung basal tsaka yung top dress. Per application, for example po, sa 10 days, mag-aabono sila. O 13 days, mag-aabono 15 or 17 days mag-aabono. Tapos 22 days. 3 beses. Oo, minsan nakaka-4 na application kasi may 45 days pa yung iba. Pero iba hanggang 35 days na lang. Oo, yung ganun pa yung ginawa nila. Opo. 35 days after yung pagkalipas na Opo. After lipat tanim. Lipat tanim, yan. Parang 35 days. Halimbawa, 15 days, 20 days mo nilipat yung tanim mo. So magbilang ka ngayon ng mga 35 to 40 days. Ganun po. Bago mo i-top dress. Ganun. Pwede naman yun. Pwede naman po. Pwede mo namang kahit 2 beses lang. Pero totoo din ba doon yung ginagawa nila na parang pag nasa 35 days ka na, ganun, parang pipitikin mo na lang ng pwede naman. Parang sundot na lang ang pag-aabono mo, no? Para hindi siya ang maganda dyan kasi yung iba naman ang mas maganda pa yung sa reproductive stage na maglagay ka ng 0060 yung potassium ba? Potassium. Kasi yung potassium kasi kailangan yan yung sa bunga, niya para maging malusog siya. Maging mataba siya, maging mabigat siya, kailangan siya ng potassium. Yan ang hindi pa na-discover ng mga farmers natin. So pagka sa reproductive na, yung huling pag-aabono, dapat sa 1 hectare maglagay ka ng 1 bag na 0060. So 1 bag na 0060, tapos yung urea maglagay ka rin ng 1
Dalawa siguro. Dalawang. Okay na yun. Nitrogen at saka potassium. Yung phosphorus kasi hindi na gaano kailangan niya. Sa pag na 35 dot na siya. Oo, kasi ang phosphorus kasi kailangan yun sa pag-uugat ng halaman niya. Sa roots, una, dun sa una pala, no? Sa first application. Nakakatulong din yan sa pagbubuntis ng palay, pero mas kailangan nung halaman, yung phosphorus na yan, sa rooting stage. Rooting stage. Kasi ano yun makikita mo yung root system yan. Ahaba yan. Ahaba na. Hindi na pala siya ganong kailangan ng phosphorus. Kailangan din yan, pero ano lang, minimal na yan. Minimal. Ang mas kailangan yung potassium tsaka yung nitrogen sa pamumunga niya. Sa pamumunga na. Kasi yung pag-produce niya ng photosynthesis, kailangan niya ng nitrogen at saka yung potassium. Kasi ano yan, gagawa na siya ng parang milk na kasi yun, carbohydrates. Alam mo naman yung carbohydrates, kailangan ng nitrogen, kailangan ng potassium. So, gano'n lang yung style dyan. Kaya nga, hindi sila nakaka-produce ng mataas kasi yung protocol o yung mga recommendations hindi nila na ano yan. Lalo na po yung mga sinasabi ng DA din po, Dok. Okay. Malaking bagay na makapag sila doon, seminar, ganyan. Mga seminar. Malaman nila. Kaya nga ako willing din mag-seminar sa kasi almost 20 years ata akong researcher ng field rice noon. Marami po. Marami akong mga variety na hinahawakan. Doon ako sa bukid, alam ko lahat yung mga hindi ko na alam yung bagong variety. May mga bagong variety na ngayon dami ng variety ngayon na labasan na. So yun ang na-observe ko lang na protocol na kung gusto mo na umani ng mataas, banta mo yung lupa mo. Pangalawa, yung pag-aabono mo. Tinan mo yung abono mo. Baka mamaya kulang, sobra. Kailangan talagang balance. Balance dapat. Yun yung timing. Mamaya, maglagay ka sa basal. Kasi yung basal kasi, yung triple protein, yun ang ibasal mo. Yun yung basal. Dagdagan mo rin siya ng urea para mas maganda pa. Halimbawa, ang recommendation is 4 bags na triple protein, 2 bags na urea. Lagyan mo rin yun doon sa basal. Bigay ka ng 1 bag na urea doon sa basal. Yung isang bag, dagdagan mo na lang siguro ng isa pa na sa top dressing. Bali, 3 siguro ang ilagay mo. Depende na sa ano yan sa fertility ng lupa. At dapat mga kasaksid, yun nga sabi ni Doc, is dapat po, Doc, nakapagpa-soil analysis na yun. Yun ang pinakakailangan. Saka maganda dyan, kung walang soil analysis, makikita mo naman sa kulay ng dahon ng palay. Dapat marunong ka tumingin din sa dahon. Kasi meron tayo kasi noon, guideline kami noon, meron yung leaf area index na sinasabi natin. Kukuha kami ng halimbawa sa 1 month after transplanting na from seedlings to paglilipat tanim, makikita mo doon, medyo kuha kami ng sample doon, ikukumpira namin dun sa kulay. Pagka medyo mapusyaw siya, anemic siya, kulang sa nitrogen, nakalagay na doon. Huwag lagay ka ng 2 bags na urea per hectare. Pagka medyo naman green siya, slightly green, ito 1 bag lang. Pero pagka green na green, ibig sabihin healthy. Hindi pa sa gutom ng... Hindi pa sa gutom. Hindi na niya kailangan ng nitrogen. Ganun ang ano niya. Potassium ng ibabanat mo pag ano. Potassium na lang. Walang problema. Kaya mahal ang potassium ngayon. Mahal po. Potassium ng 3,000, 4,000 per hectare. Kaya siguro yung iba parang inuntihan na lang yung potassium. Kasi mahal. Ganun lang. Maiba ako, meron parang ano siya, ewan ko kung aware yung mga farmers natin sa paggamit ng mga pulya. Yung pulya kasi nakakatulong din yun Mas maganda ang pulya yung sa reproductive stage na. Reproductive yung sa 35. Sa pamumunga na. Pag namumulaklak na, sama mo na ng pulya. Kasi yung pulya na yan, meron yung mga micronutrients na yan Yes po. Lahat na. Meron siyang zinc, boron. Yun po ba yung chemical po ba o yung organic?
Dok, na pulyar. Pulyar yan, yung na organic, pwede rin yung organic. Oo. Basta mataas ang ano yan, yung Phosphorus tsaka zinc, ganyan. Ay, potassium tsaka zinc. Mga micronutrients niya, mataas yung micronutrients niya. Yan ang... Tsaka ano po, Dok, no, yung, kasi ang organic foliar fertilizer ngayon is, ano siya, meron siyang good bacteria. Oo. Oo, na ano, endangered, beneficial microorganism. Yan, nakakatulong din yan. Nakakatulong. Po, Dok, Goshen all-purpose foliar fertilizer siya, na meron siyang insect repellent din, fungus repellent, pest repellent. Ito yung maganda ito. Ganito ang ganyan. Dapat i-promote natin. Parang ganito lang din siya. Lahat naman ng pulyar na ginagawa natin ganun din yung ano niya. Nakakatulong lahat yan. So yun, ito po Dok, parang naging ano na rin namin sa mga farmers, lalo po sa Baguio din po, Dok, nagbibigay din tayo sa Baguio. At yan naman po yung ginagamit din nila sa Baguio. At saka sa rice, kilalang kilala rin siya sa rice. Magkakaano naman ito? Ito po, Dok, anong pangalan nito? Goshen po. Goshen. Tama ito. Goshen. Naririnig ko na nga ito. Goshen all-purpose foliar fertilizer po. Magkano ang isang... Ang SRP po niyan is 500, Dok. Good for half hectare. Pero yung isang galon naman po niya, 1,500. Good for 2 hectare na po. Dok, at yun, Dok, sa inyo yung parcel. Ha? Pwede yung gamitin yan. Sige, ito nga, subukan mo sa ang SOP natin, lahat ng naman yung mga pulyar niyan, malaking tulong po. Malaking tulong yan. Most likely, during vegetative, reproductive, pwede mong, kahit sa seedling stage, pwede nyo, kakatulong din. Kasi may mga, kasi yung halaman natin, mayroong mga essential elements na kailangan essential. Hindi alam ng mga farmers natin. So, ano naman po, Dok, pag sa patubig naman, Dok, ano po yung may sasuggest nila? Kasi di ba, importante din po sa palay, yung tubig, pero dapat hindi yung marami po, Dok, di ba? Hindi naman, ang palay naman kasi, waiting and drying na sinasabi nila. Pagka yan, sobra naman yung tubig, dapat yan, i-dry mo naman na para makasingaw siya. Pag anong stage po yun, Dok? Sa vegetative yan, hindi naman kailangan nakasubmerge lahat yung especially during tillering ang sinasabi natin. Tillering stage. Yung paglalabas ng suhe. Kailangan hindi naman na malalim yung tubig kasi hindi makalabas yung tills niyan. Dapat yan, may i-dry mo lang. I-dry lang. Kung pwede, mga ilang days, Dok? 1 week mo nakadry yan. I-stress mo muna ng konti. Alisin mo ng tubig para magbitak tayo. Hindi naman talaga totally na pagkatanim mo, after 1 week, magpuproduce na yan ng tills yan, di ba? After 1 week. So, wag mong bababaran ng bababad ng tubig yan kasi lumalabas na yung tubig doon. Parang gumigipi na siya. Ang problema lang yan, sabi mo yung yung mga weeds, lalabas na yan. Ang dapat mong gawin dyan, pagka nasaturate na siya, hindi naman yung totally dry. Hindi naman totally dry. Yung parang basa-basa lang. Merong bitak-bitak ng konti para kasi naman, yung mayroon siyang oxygen doon, palabas yung hangin, makapasok yung hangin, para doon sa paglalabas ng tillers. Kaya hindi niya kailangan talagang babad sa tubig. Hindi naman kailangan yan. So after 1 week, mga 1 week na naka-idle siya, walang tubig. Siguro mga 10 days, tirahin mo na naman tubig yan. Bago mo tirahin, maglagay ka na ng abono. Doon na sila maglagay ng abono. Pwede sa maglagay ng abono. Tapos, maglagay ng abono sa kanila, patubigan. Para matunaw yung abono. Napakaganda ng halaman niya. Yun pala. Kailangan talaga, may importante din. Kasi iba po, pag sinabi nilang may bitak-bitak, acidic na. Hindi, wag mo lang pabayaan yung tubig pagka namumunga na yung palay.
Yun na, kailangan niya na talaga ng tubig talagang ngayon. nakababad na yan. Kasi ano yun, critical na yan eh. Critical na. Tsaka nag-ano kasi, nagpo-produce ng milk. Oo, gumagawa na ng pagkain na ng tubig, ng water. Water. Lumalaki sila sa ano. Sa nitrogen, phosphorus, nandan na nakabuhay. Opo. Kunyari po, Dok, di ba, kakalipat nila ng tanim. For example, 18 days ng punla, nilipat na nila. Oo. Tapos, pagkalipat nila, di ba, abonohan na nila ng basal. May basal na yun. Basalan nila yun. 18 days ka mo, nakabasal na yun. So, maghintay lang sila doon. Mga 2 weeks na yan. 2 weeks, tanggalin na nila. Tanggalin na yung tubig. Tanggalin na yung tubig doon. 2 weeks. Mula pagkatanim, pagkalipat tanim. Pagkalipat tanim, tanggalin na nila. Para kasi doon nalalabas yung kilos niya. Pagkatanim, hindi naman lalabas kagad yung kilos niyan. Kasi nagre-recover. Mga 10 to 15 days yan. Ano na. Okay. Yan pala. Tapos gano'ng katagal po, Dok, yung na walang tubig yun? Mga 10 days pwede. Kaya pa naman. 10 days. Kaya pa ng 10 days. Kaya pa ng 10 days. Kahit sobrang init, Dok? Oo, kahit kaya pa yan. Hindi naman Hindi agad-agad siya. Oo. Ano yun? Suggestion din, recommendation din po ba yun, Dok, sa highland? Kahit sa sa ano yan, sa upland, sa lowland, not necessary naman kasi yung pagka-critical yung tubig. Kusang maalis siya, alisan. Doon lang sa submerged condition, talagang medyo mahirap alisin ng tubig. Sa mabahaing lugar. Oo, ano yan, sa mga lowland areas na sinasabi natin, kung pwede mong i-drain mo. I-drain mo. Pero pag siguraduhin mo lang na pagka na-drain mo yan, after 10 days, meron kang pagkukuran ng tubig, tubigan mo naman. Kasi parang dapat meron kang yung tinatawag nila na imbakan po ng tubig. During dry season, not necessarily na i-drain mo yan kasi mainit ang panahon, madali namang naalisan ng tubig yun. So, pagka tagulan lang, dapat sinasabi mo lang waiting and drying sa technology ng Actually, yung peerless nga hindi naman nila recommend na sa buong buhay ng pali nakanulis na sa tubig. Hindi nila recommend yan. Dapat, salit-salitan lang. Patubigan mo. Pag natubigan mo, let it dry for how many days, then patubigan mo ulit. Basta mayroon kang source of water. Pero kung wala kang source of water, patay ka. Yan yung mahirap. Wala kang kukuhanan. Tuyong-tuyong, mamatay na yung halaman. Ganun lang. Diyan po sa Nueva Ecija, Dok, ang ganda ng patubig nila dyan. At yung lupa nila, talagang... Loam soil yan malagkit. Yun, malagkit yung lupa nila. Hindi naman malagkit, hindi naman sandy. Talagang katamtaman Katamtaman. Kaya nga, pag nagpatubig sila, hindi naman magtatagal yung tubig doon. Andun lang siya. Kung gusto nilang alisan ng tubig, pwede. Pwede. Kung gusto nilang patubigan po, pwede. Maganda yung kanila doon sa Nueva. Kasi po may nagsabi sa akin na farmer, pag nagpapatubig daw sila doon, inaabot na, for example, ngayon po nagpatubig sila, after 3 days, saka pa mawawala yung tubig. Kasi sa sobrang parang parang hindi siya madaling matuyuan yung lupa nila. Kaya, pero yung sa iba, sa mga sandy, patubigan mo ngayon, kinabukasan, nagulat ka bakit parang pawala. Wala na. Wala na yung tubig. Maganda kasi yung yun. Maganda yung water holding capacity ng lupa nila doon. Kaya yun po yung gusto kong na possible ba kahit hindi ka taga Nueva Ecija o taga Tarlac, Pangasinan o ibang lugar ka man, kaya mo pa rin umani ng malaki? Pwede. Pwede pa rin. Basta dito nga sa Tarlac, umani sila ng 200. Kaya lang ang critical dito kasi yung water system, yung irrigation. Sa NIA po, sa irrigation nila. Yung irrigation kasi kulang na nakita mo naman dito. Pero pagka naka-standby yung irrigation dyan, pwede silang kumuha, pwedeng mag-drain sila, pwede silang kumuha. Kasi po. sa Nueva Ecija naman yung irrigation, andyan talagang laki ng nila. Galing sa Pantabangan ganda. Tayo naman dito sa Tarlac, sa Pangasinan ba, meron ba kayong irrigation doon? Wala. Saka sandy soil naman yung... sandy soil doon Pangasinan. Diba?
May ano po, Dok, may mga lugar lang na parang naanuhan ng NIA. Yun lang, konti lang. Konti lang, pero hindi talaga. Lalo na yung mga sa upland, wala silang ano talaga, asa talaga sila sa ulan eh. Pero naumunga naman yung ano nila pag tag-ulan. Talagang, hindi nga lang sila umaabot sa malalaking yield. Hindi nila nakukuha yung talagang maximum na maximum. Ganun po. Pero makukuha nila yan through yung sinabi ko nga, fertilization, timing, at saka yung pagkontrol ng insekto, minimal naman yun. Minimal po. Kailangan spray ka ng spray. Kasi yung ibang kasing farmers, makikita lang ng konting insekto, titirahin na. Wala na. May iba po, di ba? Sabi nga po, dinundiin na, pakinggan ko rin po, Dok, na 7 predators lang daw ang kalaban ng farmers. Pero pag nag-spray daw sila ng chemical na insecticide dun sa tanim nila, ang unang mamamatay, yung katulong natin na insekto. Kasi sila nasa ibabaw eh. Yung mga bad insect nasa ilalim. Sa ilalim sila. Kaya sila yung mas maraming namamatay, yung good insect. Pero mga insekto nga, sakalang lumalabas ng gabi. Ano mag-spray ba sila ng gabi? Hindi. Gabi lang sila. Yes, so sa iba gabi sila lumalabas. Tapos, sa araw, wala na sila. Araw, wala na sila. Ayaw mo na yung mga predators dyan na mag-stay dyan. Humuli sa kanila. Kasi spray ka ng spray. Yung insekto, lilipad lang doon sa kabila. Pagka wala na yung gamot, balik ulit doon sa ano mo. Yun ang mahirap. Kaya kailangan talaga, Dok, ng proper knowledge talaga sa pagtatanim ng palay para lumawak po talaga. Yung saan niya po, Dok, yung inyong organic fertilizer po na ano, pwede po siya ihalo sa lupa, no, sa palayan. Ganun, no? Pwede yan. Lahat na ng organic niyan, lahat ng manure niyan, dapat niya may lagay bago mo yung during land preparation. Ilan yung recommendation nyo na bag po na ganyan sa isang hektarya, Dok? Pagka chicken manure kasi, dapat yan mga 20 bags per hectare. 20 bags. Pagka 10 lang, mahina. Pero nagbebenta rin po kayo ng chicken manure? Mga 15 to 20 bags yan. Yan yung recommendation na maganda. Yung kailangan yan, medyo nabulok na rin kasi pagka-press naman yan, parang mahirap pa. Iba nagkakaroon ng uod po, Dok. Hindi maganda. Kailangan bulok mo muna. Kaya mga ilang buwan lang na nakabulok yan. Ano siya sa ano? Naka-dry yan. I-dry mo yan para maalis yung amoy. Kasi may ammonia yan eh. May ammonia. Maalis yung amoy. Yung doon sa ano nyo, Dok, dito po sa binibenta nyo na chicken manure, naka-dry na siya. Process na yan. Sa process na ano, chicken manure gagamitin mo na lang. Process na yan. Process na yan. Ayun, mga kasaksid, di ba? Sa gustong mag-organic po, di ba, Dok? Organic, kahit sa gulay po, Dok, di ba? Gulay, maganda sa gulay. Yung ano, sili kasi, ang sili po, Dok, di ba? Vegetables, maganda. Ang sili kasi, pag sobrang abono, yung parang nagkukulot yung dahon, Dok. Diba, ganun eh. Minsan may insekto yan. Na-insekto. Aphids. Pero ito, pag nalagyan ng organic, yung manure, magaganda yung lupa. Ano siya, ma-ameliorate niya yung lupa natin. Yun lang naman ang lahat naman ng halaman na kailangan talaga ng extra nutrients. Extra nutrients. Kasi yung nutrients natin sa lupa, yung dadatnan niya doon, kulang na. Kulang na. So, kailangan talaga dagdagan. So yun, syempre, pag gagamit din kayo ng organic, Doc, Goshen Foliar Fertilizer. Ayan po, mga kasaksid. Maganda yan. Ayan, maganda ang ano ng Goshen. Lalo na kung pwede rin po kasi ito, Doc, i-spray sa chicken manure para po makultivate, parang ma-decompose po yun. So yun, pwede rin po. Gagamitin ko rin dyan siguro yan. Tapos gagamitin rin ni Doc. Nakita mo yung nakatambak dyan. Ito yun. Yan ang kaudang. Yan ang pang-spray ko. Later, titingnan natin yung epekto yan. Yung epekto, So yun, mga kasaksid. At Doc, maraming salamat sa magandang suggestion na ibinigay niyo sa mga farmers. Ako nga pala, hindi ko nabanggit yung address ko dito sa Balanay Street. Sa Balanay Street naman si Doc. Poblasyon East. Santa Ignacia. Santa Ignacia, Tarlac, mga kasaksid. Kung gusto nyo mong pumunta rito o kaya
Pwede niyo akong invite din na Mag-lecture, magturo. sa rice. Ay, opo. Pwede. I-discuss ko rin yung mga plant nutrients na hindi kailangan ng ng halaman natin. Na ibig sabihin ng hindi kailangan pagkasobra na yung fertility ng lupa natin, huwag ka na maglagay ng ganong klaseng nutrients. Pag kailangan naman, pagka halimbawa, kulang na kulang siya sa isang elemento, yun ang ilagay natin. So, yun ang i-discuss natin later. Ay, opo. Parang nag-ano po kayo, Dok, ng kung ano yung kulang, ayun po, sa elements yun sa NPK po. Oo, kung ano yung kulang, yun ang ibigay natin. Yun yung ibigay natin. Huwag niyong ibigay yung sobra. Yung ibigay Kasi pag sobra naman, hindi maganda yan. Opo. Yun po yung malalaman sa ano po, Dok, sa chart po ba? Sa soil analysis yan. Sa soil analysis. Kasi pag soil analysis, talagang lahat na ando na eh. Ilang cropping, Dok, pala yung soil analysis? Di ba, nagpa-soil analysis ka? Every cropping yan, dapat nagpa-soil. Hindi siya every third cropping. Hindi, nagtanim ka ngayon, after harvest, ipa-soil analysis. Ipa-soil analysis. Makikita mo doon yung para mas mabantayan mo siya ng maigi. Before planting na naman, doon sa susunod na crop, pwede mong ipa-analyze naman yan. Opo. Yung sa ganun, Dok, diba, yung iba, dinadala nila doon ng kumbaga parang napagpilian na nila, diba? Oo. Sa isang hektarya, parang bubutas kayo ng 10 or 12. Oo, tama, yung soil sample yun. Soil sample. Kuha ka lang doon. Tapos dapat i-dry po, Dok, no? I-dry mo lang, air dry. Air dry ko yan na ng electric fan, pwede po gawin, Dok. Pwede. Lagyan mo na sa gilid ng bahay. Gilid ng bahay. Bahala na yung DA doon. Alam na nila ang protocol doon. Para gumana yung ano po, no? Yun, mga kasaksid. At saka pag gusto nyo rin po pala na bumili ng 5-in-1 ni Doc na organic na para sa vegetables po, ayan, pwede po kayong pumunta dito. Or pwede rin kayo mag-message po sa akin kung ano po, para may direct ko kayo kay Doc at the same time. Ayan, makita rin po ninyo. Tsaka sa price, sigurado mayroong discount si Doc. Basta punan lang. Yun, mga kasaksid. Kaya, sa mga natin dyan, naway may natutunan kayo sa natin, sa pakikipag-usap natin kay Doc. At ako, sigurado, 100% marami ako natutunan, lalo na sa paglalagay ng abono. Yung cellphone number ko, ilagay mo doon. Pwede naman silang tumawag sa akin. Mag-direct po sila sa inyo tumawag. Pwede rin po sila mag-direct. Pwede silang dumalaw dito, pwede silang tumawag para makapasyal sila. At, syempre, siguro baka darating na yun, yung grapes. Ayan. Nihintay ko nga yung grapes na ko. Ay, nag-order kayo, Doc? Nag-order ako sa Camarines pa eh. Kaya pala sabi ko kung sa LBC. LBC ka. Sabi ko, may deliver ka ako eh. Nihintay ko nga. Wala pa naman. Wala pa. Mamaya hapon darating. Yun, mga kasaksi, di ba? Dito, meron si Doc na bagong business po na grapes. Ayan. At maganda rin subukan to pag nakaano dito. Kasi kaya tayo, senior na tayo. Tingnan natin kung anong magandang crops na itanim natin. Mapaglilibangan natin. Not necessary naman na yung ROI pan natin, interesado tayo, pero at least mayroon tayong mapaglilibangan. Masarap sa na makita mo yung grapes namumunga po, napipitas ka na lang. Sana nga, one time pagka namunga na yan, invite kita para ma-vlog mo ito. Ayun, mga kasaksid. At hanggang doon yun sa nakita natin kanina, puro grapes yun. Ako. Convert natin na grapes sa production yan. Yes. Sige. Salamat po, Doc. Thank you po ulit. Salamat po ulit sa pagpunta ko dito na inyong ina-unlock ang aking. So yun, mga kasaksid, maraming salamat sa inyo at ingat na lang po kayo lahat at God bless po sa atin at abangan nyo lang po ang susunod na video natin. Ayun, let's go!